What up guys, Char from Just ITV, back another episode of Reaction Time. So yun nga po guys, no, magre-react tayo ngayon sa, hindi ko alam kung luma na siya o bago na siya, no, pero definitely sa YouTube ay ngayon lang siya lumitaw at isa siyang doktora, which is, ito lang ang masasabi ko, no, Doc Adam, Dr. Willie Ong, Dr. Dex Makalintal at Dr. Alvin Francisco. Kabahan na kayo dahil nandito na si Dr. Crizel Luna. Hi guys, this is Crizel Luna and welcome to my YouTube channel. Ayun nga no guys, so nakita nyo naman ng mga anong preview natin kay Dr. Crizel Luna ay medyo talaga namang hindi ako magtatakang puputok ang YouTube channel niya at sa kasamaang palad din naman, di naman siguro kasamaang palad pero in a stroke of luck din siguro masasabi ko, tumaas na rin ang kanyang search probability at lumitaw na rin siya sa recommendations ng algorithm ng YouTube. So kung mapapansin nyo dito sa babasahin kong meme, so nung nabasa ko to actually hindi ko una na-gets eh. Sabi ko I don't simp but when I do, she's the one who says ala ka, joke lang po and ingat. So nung una hindi ko alam kung sino to. So sakto nung binasa ko yung description dito, simping is for the weak but then widely recommendation algorithms get messed up FU YouTube. So hindi lang din pala ako ang nakaranas ng ganito siguro dahil ang content natin usually ngayon umiikot kay Doc Adam, no. So puntahan na natin ang kanyang YouTube page. Ayan si Dr. Crizel Luna, nasa 68.6k subscribers pa lamang siya. And syempre ako dahil pag nakita ko ng mga ganitong content ng mga doctors, usually dahil sa napapanood ko nga kay Doc Adam, may trust issue na ako. So how do I know kung legitimate doctor ba to o hindi, no? So syempre nag-research tayo at sa awa naman ng Diyos, meron palang lumabas lang na parang segment sa kanila, ang GMA7. So, panoorin natin ang kanyang part, then later browse tayo ng kanyang mga content. That's what. Pero kung usapang sexual health education ang pag-uusapan, okay. Yung pala naman, sex ed pala ang usapan, kaya pala patok na patok, no? Anyway, ayan, nakita niyo naman si Doktora. Sorry kung nakabaliktad ang inyong nakikita, no? But anyway, let's continue. Hinaan mo muna yung volume, mag-uusap tayo. umaapaw sa likes at views ang mga video ng med school graduate na In ito fairness. na minsan na rin naka-collab ni Doc Kili. Ayun naman pala, med school graduate naman pala siya. So, at least kahit pa paano, di ko na kailangan mag-research. Ginawa na ng GMA7 ang kanilang trabaho. At to be fair, talagang masasabi ko tama sinabi ng 9gag na maraming magsisimp kay Dr. Crizel. So, let's continue. Diba dapat masaya ka, wala kang sakit? Pero kasi Dok, bumibilis yung pagtibok ng puso ko eh. Kailan pa? Ngayong nakita kita. Siya si Dr. Crizel Luna. Eh, di wow. Masama daw maligo kapag may period? Sino may sabi niyan? Aawain ko. Tulad ni Doc Kili, gusto rin niyang sagutin ang ilan sa mga medical myths na hanggang sa ngayon marami pa rin palang naniniwala. So, katulad siya ni Doc Adam. So, kung papanoorin niyo yung mga videos natin ni Doc Adam, talagang more on mga controversial topic siya na kino-consider sigurong tabu. Unlike sa ibang bansa na napaka-liberated nila kung pag-usapan ng sex ed, no? So, maganda to in a sense of kahit papaano ngayon, kung ayaw nyo kay Doc Adam or kung ayaw nyo kay Dr. Willie Ong, ayaw nyo sa mga lalaki na doktor, at least ito ngayon may babae tayong doktora. Plus, I'm not simping pero in fairness naman sa kanya, di naman siguro kung masasabing nagsisimp, kung nagsasabi ako na to na may itsura si doktora at maganda siya. Let's continue. Yung unang-una pong pumatok sa akin, yung paano po linisin yung tenga. Kasi po, di ba tayo mga Filipinos, mahilig tayo gumamit ng cotton Para siya buds. naka-filter, Pero no? kahit sino Pero pong ENT yung maganda tanongin talaga natin, pala siya. hindi po nire-recommend yung cotton Medical buds. postgraduate. Dahil intern. dating model, Okay. alam daw niya kung paano ang tamang skincare na ginagawa. Oh, Please, model. huwag niyo pong ipapop yung pimples niyo. Kaya isa rin ito sa mga videos niya Shucks, kakaputok ko pala ng tigyawat ko yun, oh. Kita nyo? Pero wala na. Sorry naman. Sorry, Doc. Pinap ko na yung pimple ko. na pinupusuan ng mga netizens. May pong nagtatanong ng benefits ng pagpapatulig. Hindi man po ito nakakatangkad, marami pa din po itong benefits kagaya ng nare-reduce yung risk natin magkaroon ng urinary tract infections. Kulang po pala talaga tayo sa awareness regarding sex education. Kaya doon po ako nagsimula paunti-unti mag-post ng mga sex education and mga about reproductive health po natin. Masama bang makipag-sex during period? Actually, ako feeling ko, no, based sa look si Doktora, kahit hindi sex ed siguro ang pag-usapan niya, I do think papatok pa rin siya. Knowing that this kind of face at malalaman pa natin ngayon na dati pala siya model, talagang patok na to. Pero
it's a good thing na rin na dumadagdag na rin ang mga doktor na nagsasabi ng mga ganitong topic, which is a good thing sa Pilipinas. At lalo na kung TikToks, ano lang yun konti lang naman ng segundong or mga siguro a minute or two lang naman kinakain ng TikTok. Favorable dahil limited nga lang yung data dito sa Pilipinas. At medyo mahal din ang internet. Let's continue. Period. Gets ba? Hindi ka ba natatakot na baka makakuha ka ng mga comments that will, babastusin ka, oo, lalo na you're very pretty, you're young. Usually, parang ang comment nila is gusto nila ng demo. Before ako mag-post or maglalagay ako ng comment sa video ko na yung video ko is for educational purposes lang. Hindi po siya for anything na kabastos-bastos. Nitong nagaang linggo, ang brigada Okay. ay humingi ng sex-related questions mula sa aming Facebook followers. Anong Mga katanungan nila? na gusto nilang hanapan ng sagot. At narito ang ilan sa mga ito. Hello po! Ako po si Dr. Crizel Luna at sasagutin natin yung mga tanong nyo dito sa Brigada. Pag baog ba yung tatay, baog din ba yung anak? What? Paano nagkaanak yung baog na tatay? Napansin naming karamihan Anong tanong? Ano po ba talaga ibig sabihin ng sex? Pag baog ba yung tatay, baog din yung anak? May virgin po bang nang nabubuntis? Ang kasunod po ba ng sex ay puro katarantaduhan nga yung mga tanong ng sa GMA page nila, no? sa mga tanong na aming nakuha, puro pabiro at hindi seryoso. Marahil dahil ang sex dito sa Pilipinas ay isang paksang tabu or paksang nahihiya ang mga taong pag-usapan. Of course, sinusulong natin na magkaroon ng sex education yung mga So true. kabataan para Talaga. mabawasan yung teenage Maraming pregnancy, nahihiya sa diba? ganyang usapin. Pero meron pa rin ibang mga tao na iniisip, hindi ba masyadong maiengganyo lang yung mga bata na makipagtalik sa kanilang mga kaibigan dahil nakakapanood sila ng ganyang content on social media? Yung mga videos po na ginagawa ko, hindi po para i-provoke yung mga bata na gawin ito ng maaga. Kasi po, the more na may alam tayo, the more na mas magiging responsible po tayo sa mga gagawin natin, and mas alam po natin yung mga magiging consequences. Actually, ang experience ko nung high school ako, ang pinag-uusapan lang talaga is the reproductive system. Pero yung the acts, yung mga possible na mangyari, consequences, medyo hindi nga talaga na pag-uusapan. And as I recall, pag-usapan pa lang yung boobs or yung sa private parts, talagang makikita mo yung mga boys tsaka girls nagtatawa na, yung parang alam mong nahihiya, which is it's a natural reaction. But then again, siguro, dahil na rin siguro yung ating mga guro din noon, ay hindi rin open sa ganitong usapin dahil nga ang Pilipinas ay conservative country, talaga hindi natin masisisi na medyo talagang wala tayong ganung kaalaman. Aminado rin naman ako na hindi rin naman ako ganung talino or may alam sa ganyan dahil di naman na ituro sa akin yan nung panahon na nag-aaral ako. So for me, kung tatanungin kung karapat dapat na ba sa panahon natin yan, siguro I guess depende lang kasi ito kung paano ituro. Sometimes kasi pag napapanood natin sa mga media, mukhang sexualize ang kanyang dating. Pero kung tuturo siya talaga ng medical ang pag-uusapan, yung talagang ibigay mo scientific name siguro, no, para di masyadong kabastos-bastos, no. I don't know, it's a joke, pero for me lang naman, I think kailangan pag-usapan. Comment down below din kung sa tingin nyo kailangan na rin ba ipasok sa curriculum. Lalo-lalo sa mas mga bata pa, I think. Siguro kahit mga grade 6 na, kahit pa paano, kung saan nag-i-start na yung adolescence. Let's continue. Ayon sa Philippine Statistics Authority, noong 2018, 62,341 na batang babae edad 15 anyos pababa ang nabuntis sa Pilipinas. Tumaas pa ito ng 7% noong 2019. Umabot ito sa 62,510. Ayon naman sa POPCOM o Commission on pandemic Population, kayo, dumami lubhang pa. nakaalarma ang pagsipa ng bilang ng mga minor de edad na nagbubuntis sa ating bansa. Lalo pa na ang pinakabatang naitalang nagdalang tao ay 9 na taong gulang lamang. What the frick? Yung pagiging conservative ng mga tao is definitely a factor sa pagtataas ng teenage pregnancy kung sinasabi mong tumataas ngayon, or dun sa pagtataas din ng mga cases ng HIV or sexually transmitted infection. Kasi yung pagiging konserbatibo ng mga tao, yun yung nagsastop sa kanila or naghihinder sa kanila to talk about sex. True. Or to look for Pwede, oh. proper information about Mahihain sex. nga kasi Pero talaga yung kung mga kunyari, Pilipino. alam nila na, okay, hindi pa ako dapat makipagsiping ng ganitong edad kasi ito ang pwedeng mangyari sa akin. Ito yung mga risks. Ito yung mga consequences. Then, mas makakagawa sila ng informed decisions on how they will go about their sexual self. Sira na yung hymen, hindi na virgin? Okay. Hay naku! Dagdag pa ni Dr. Ay, Cruz, naku. ang sex education Oh, di ba? Siya kayo nagsasabi nung hay nako. Tama nga yung sa 9gag, no? dapat sinisimulan sa loob ng tahanan. Tanggalin nyo yung Ang sabi is simulan daw sa tahanan, no? I doubt na pwede pa to ngayong gawin sa Pilipinas kasi nga pati yung mga magulang mismo at mga kabatch ko rin naman, wala rin na alam talaga directly sa ganung usapin. So, probably
school pa rin talaga ang tutulong nito at yung government, yung mga public school, private din siguro dapat. Basta isama na sa curriculum. Basta turo lamang ito na professional, hindi yung kabiro. Gawin natin seryoso siguro para seryosohin din ng mga bata. Ganoon naman yun eh. Pag kasi nakita ng mga bata na seryosong topic ito, kailangan talaga magseryoso. Tsaka siguro taasan yung points para talagang ma-memorize sila yung mga hindi dapat gawin, tsaka mga dapat gawin, tsaka yung mga misconception. Kaya maganda na rin maganda na rin talaga tong platform ng social media ngayon na kahit papaano open na yung mga gatong information. But then again, syempre dapat mag-ingat tayo at dapat inaalam natin kung legitimate ba talagang mga doktor ang mga napapanood natin. Let's continue. Siya. And you have to stick with the science of it. Merong mga resources on age-appropriate sex education na pwede nyong basahin. Today, I'm going to show you how Kaya para makasiguradong tama ang mga impormasyong nakukuha ninyo mula sa TikTok, Oh, may hashtag na ngayon. naglunsad ng isang programa ang social media app na ito para Okay. maengganyo ang mga legitimate educators na magbahagi ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng TikTok. Just share what you know and Oh, you'll yeah. find that you can help other people. We want to see a balance sa TikTok. So meron kang mga fun, creative videos, yung mga Okay. sumasayaw na mga creators. At the same time, you also have creators who put up educational content kung saan hindi ka lang matututo, maaliw ka din in the process. True. Maganda naman dapat talaga na may variation. Sa unang tingin, tila mababaw at puno ng katatawanan lang ang social media app na ito. Paano ba tumibok ang puso ng na-heart attack? Pero sa isang bansa kung saan hindi lahat naaabot ng serbisyong medikal, mainam na meron kang malalapitan. At pwede ka mag-cold compress. Sa isang bansa kung saan mabilis na kumakalat ang maling impormasyon, malaking tulong na rin ang TikTok ni na Doc. Kung nasabi mo to sa anak mo, Hindi man ito mapapalitan ng tunay na konsultasyon at gamutan sa ospital, ambag na rin ito sa ating kaalaman. Which is, yes, totoo nga talaga yon na dapat ang mga advice kasi ng mga doktor sa YouTube or sa kung naman social media platform, in general yon. Dapat iba pa rin yung talagang natitignan ka ng doktor. At least kahit paano, bibigyan ka lang ng idea. Pero it doesn't mean to say na pwedeng applicable lahat sa'yo yon. So sana malinaw naman yun sa lahat. And ilalagay ko na lang din sa description below ang link nitong segment na to. At puntahan na tayo sa channel ni Dr. Crizel. So as they say, no, parang medyo more sex ed yata ang content ni Doktora, no? At ano may latest niya? Okay. Patawarin niyo ako sa mga mga chikiting na nanonood, pero patnubay na magulang ang kailangan. Daanan lang natin siguro, to double check na lang din. Para naalala ko nga yung content ni Doc Adam. So punta tayo sa most viewed or most popular, Spit or Swallow. Yung pinakamarami. Watch ba natin? Tapos, mamaya, double check natin. Sex during period. Nakakaliit ng ari. Okay. Kailan ba lumuluwag ang vajayjay? Virginity. Sakto. Ito, hindi naman usapang sexual to. Yung pagbunot ng puting buhok. May ka bang gumamit ng MSG? Ito, safe naman to. May ka bang umihis sa swimming pool? Sino pang gumagawa? Sa dagat, mapapatawad ko pa, pero sa swimming pool, parang bastusan, brad, di ba? Huwag mag-inject ng petroleum jelly sa kahit. Okay? May Asian flush ka ba? Ano yan? Hindi ko alam yan. Triangle of death. Ilan ba talaga ang butas? Ano yun? Sige, let's risk it. Isang video lang tingnan natin and siguro tingnan na rin natin yung iba niya social media platform para i-promote na rin natin si Dr. Crizel Luna dahil sabi ko nga, Doc Adam, Doc William, Doc Rex, Doc Alvin, tabahan na nga kayo. Let's watch. Nakalunok ka ng semen? Okay. Hala, mabubuntis ka. Joke lang po. I'm not sure kung mapag-uusapan yung ganon sa sex ed dahil di ako nagkaroon ng ganon. Comment down below sa ibang bansang nag-aral kung nakapag-took up kayo ng ganong subject at pati yung pag-spit or swallow ba to. Sorry again sa mga nanonood na teenager at mga kabataan. SPG po tayo ngayon. Ano lang to, for research purpose lang to. Ano ba munang meron sa semen? It is a mixture of sperm plus bodily fluids produced by your seminal vesicles, bulbourethral glands, and prostate glands. Ilan pa sa komposisyon nito ay ang mga ito. Mataas ba ito sa protein? Meron po itong small amount of protein pero hindi po ito enough para ma-meet yung requirements ng katawan natin.
Safe ba ito lunukin? It is generally safe to ingest po, pero may mga rare cases na may Safe to ingest. Okay. taong may allergy dito. Ang tawag doon ay human seminal plasma hypersensitivity. At syempre, May allergy rin increase pala sa din yung ganun? risk for sexually transmitted infection kagaya ng gonorrhea or chlamydia na maaring maapektuhan yung mga throat natin. Ang tanong ng lahat, spit or swallow, huwag mong gawin yung bagay na hindi ka komportable at kung magsaswallow ka naman, siguraduhin mong walang sakit yung partner mo ha. Okay? Ingat! Okay. Siguro isa lang. Kinakabahan ako, baka ma-demonetize tayo. Isa lang na video, kayo na bahala manood ng content ni Dr. Crisel Luna. Sa description below din ang kanyang link. At so based din sa kanyang personal Facebook page or Facebook account, no? Si Dr. Crisel Hannah Ray Santos, RMT. Ano yung RMT? Doctor of Medicine sa FEU at sa Nicanor Reyes Medical Foundation, Victorum, Class of 2020. Ayun. So, kakagraduate lang pala ni Doktora. So, I'm not sure kung licensed na ba si Doc. Di ako sure. Comment down below kung pag-graduate ka. Alam ko, kukuha ka muna ng diba? Ng licensure exam. Or magtitake ka na ng internship, if I'm not mistaken. Grey's Anatomy kasi naisip ko. At ito rin ang kanyang Instagram account. Which is, okay. Talagang masasabi ko talagang maganda at sexy at hindi pala filtered lang ang kanyang mukha. Kasi doon sa Instagram parang filter eh. So, meron na rin talaga ako issue sa mga ganyan dahil mga napapanood kong Chinese yung mga Chinese apps na yung mga videos na may kita mo sa cellphone, ang ganda pero pag tinanggal mo sa cellphone, medyo hindi ka aya-aya. So legit naman si Doktora and yan. So guys, comment down below no kung ano masasabi nyo kay Doktora at siguro mag-subscribe na rin kayo sa kanya at para maging marami rin ang inyong option na papakinggan mga doktor. Kung medyo natotoxic yan kayo kay Doc Adam, lipat kayo kay Dr. Willie Ong, lipat din kayo kay Dr. Rex Macalintal, kay Dr. Albi at ito nga kay Dr. Crisel. And hopefully, sana yung topic to sa sex ed, no, sana maging open, mag-open up pa to sa ibang mga platforms na para maging marami rin ang kaalaman talaga ng ating mga mamamayan dahil nga hindi biro yung paglobo ng ating populasyon ngayon at sana makonsider na rin ito ng DepEd. Comment down below kung pabor din ba kayo sa ganitong usapin na i-open up ang ganitong mga topic. So that's it for our episode guys. Don't forget to like, comment, and subscribe, i-share nyo itong video at i-click ang notification bell para update kayo sa mga latest happenings. So again guys, see you next time. Ingatan na kayo ng Diyos sa inyong mga paggawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey, do. Bye-bye.